ko dili makasalikway ngadto sa mga katawhan nga naghangyo kanako sa bisan unsang grasya pinaagi sa bertud sa akong pasyon. Matag alas 3 sa palis, iampo sa akong walay katapusang kaluoy kining maong pag-ampo. Namatay ka Jesus, apan ang gigikanan sa kinabuhi mibaha alang sa mga kalag, ug ang laod sa kaluoy na able alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi ug dili masukod nga Dios nung kaluoy, tabuni ang tibuok kalibutan ug hubsi ang imong kaugalingon alang kanamo. O dugo ug tubig nga mibaha gikan sa kasing-kasing ni Jesus nga maoy tuburan sa kaluoy alang kanamo, kami misalig kanimo. Santos nga Dios, santos nga malig-on, santos nga walay kamatayon, kaluy kami og ang tibuok kalibutan. Santos nga Dios, santos nga malig-on, santos nga walay kamatayon, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Santos nga Dios, santos nga malig-on, santos nga walay kamatayon, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Jesus, hari sa kaluoy, kami misalig kanimo. Jesus, hari sa kaluoy, ang tibuok kalibutan musalig unta kanimo. Amen. Ang mga problema sa barangay gikan sa mga basura o baha hangtod sa mga nagtinapulan o mga nagtangang mga opisyal sa barangay o mga kasikas nga nahagpat diri sa atong haring lungsod, atong tikdulan aptong ipabombo barangayan. Maayong hapon Luzon, maayong hapon Visayas, maayong hapon Mindanao, maayong hapon Central Visayas o tibuok kalibutan. Welcome sa atong panag-uban sa atong tulumanon, inyong tulumanon, ang Bombo Barangayan. Ako kini si Bombo Fitzdoron. Ako sa si Bombo June Nasalde. Ang inyong makauban sa kahanginan gikan sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 4:30 sa hapon. Kamusta na mo diha mga kabombo? Kamusta naman ang inyong panikay-sikay sa inyong pang-adlaw na panginabuhi? Kamusta naman mo diha? Pag-amping jud mo kanunay sa inyong mga adlaw, labi na sa ato mga drivers nga nagkuhan karon, mga nag-drive karon kay niagi ra bang ganihang alas 12 ganiha narabay aksidente nga nahitabo dito sa Tabugon nga naay na sa to kanang naay na truck, 10-wheeler truck, nabangga sa balay. Duha ang driver og ang pahinanti in town patay. So pag-amping-amping yun mo diha mga kabombo o gahapon, pagkagabi sa 3 de Abril Street sa Barangay Punta Princesa sa Cebu City na atoy na aksidente, motorista nagsakay og driver sa motor, nabangga ayang motor sa poste, na matay jud in town ang driver mo na pag-amping jud mo diha mga kabombo. Atong kumustahon sa atong mga taxi driver nga naminaw sa atong programa samtang nagbiyahe sa nakadaiyang mga kadalanan, dili lang sa Cebu City kundi lain-lain po sa mga syudad diri sa Cebu Province. Kay inta naglanong-lanong jud ato ang programa karong mga taknaa. Kamusta daw mo diha mga taxi driver nga mura kung mo drive man gani na sila tagkuan kan tagas kayo sila mga duty o moabot nang kuan 12 ka oras. Kuan jud mga kung makapahuway man gani mga pipila ra jud ka minuto kay mo drive na sad. Haloya pero okay ra na kay para man gyud na sa pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa nga happy gyud mo diha inikabot sa balay. Kamusta sa nato mga estudyante nga naghappy gyud inta sa tagsa-tagsa nila mga kabalayan nga naminaw sa ato mga tulumanon, inyong tulumanon nga bombo barangayan kay sa sunod bulan ko naman na buwan ng wika na mga kabombo. So makarelate jud nato mga estudyante nato nga kanang nag-eskwela pa gyud sa high school nga maghimo gyud sila mga project related sa buwan ng wika. Magkuan na sila kanang
mag-debate, mag-oratorical contest na sila sa nagkadaiya nilang mga eskwelahan diri sa Cebu City. So ato nang tan-an kung kinsay pa kanang panindutay mo diha mga poems sa inyong mga sa inyong mga crush sa inyong sa eskwelahan. Sige, himuan na. Okay, sa atong mga inahan nga nangandam og luto og panihapon time pa. Kuya Warren, sayo ninyo magluto mga nanay, no? Sayo kayo mo na nagluto mga panihapon sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga inyong pangapapa nga namahuway sa ilang mga trabaho kay hay sila kay Sabado o Domingo man ilahang day off. So chill no mo mga tatay diha. So ato mga inahan. So kuan kanang panikay-sikay lang mo diha, luto mo mga nindot nga makaon diha, mga lechong manok, pwede pa lang na. Unya manghinaon ta ko sa naana mo sa kapiskay o kahimaya sa inyong mga lawas para masagubang ang mga problema sa pang-adlaw-adlaw. Sa way pagduha-duha kini ang mga nahagpat ng mga kasika sa nagkadaiyang lugar diri sa atong lungsod. Headlines: Buhay ay ingatan, drogay ayawan challenge. Gipahigayon sa Lapu-Lapu City ni aging gahapon. Hulyo 29, 2023. Sa laing bahin, napahigayon na ang ikaduhang parte sa mga public hearings sa Dep Ed Ecotech Park, Barangay Lahog, Cebu City para wage increase ni aging Miyerkules, Hulyo 26, 2023. Unya mga kabombo, naday kuan kanang ikatulo nga parte sa public hearing para sa wage increase kanatong mga private workers o kasambahay diri sa Central Visayas. Mahinayon na unya pang Agosto 1. Unsa man ang adlaw ng Agosto 1. So Wednesday, August 1, 2023 sa Naga City sa Cebu. So atang nato ng mga dugang detalye about sa ikatulo nga public hearing para kanato mga private workers o kasambahay diri sa Central Visayas nga atong tan-an kung pila may increase sa sweldo human sa 5 kabuok na public hearing na gipahigayon mismo sa RTWPB 7 nga murag ma-excite ta kay ang extra nga kwarta pang happy-happy na nato. Sa pikas bahin unsa man ang mga sa laing bahin kanang naay nagkulbahi na man ni partial opening sa Malacañang sa Subo nga bago pa nahimo nga National Museum karong Agosto 1, 2023. Makahinumduman nato mga kabobo nga ni aging 29, 28 to murag gahapon to nga ni 28 to ni aging July 28 ni bisita si President Ferdinand R. Marcos diri sa Cebu City. Una niyang commitment kanang APEC business meeting nga gipahigayon sa New Star Resort, New Star Hostel. Pagka 28 niya ang ikaduha ni naay opening sa Malacañang sa Subo na bago pa gyud na nahimo nga National Museum sa Cebu. Amot nagkahakong more nag-inusarang National Museum diri sa Central Visayas kay naa may National Museum dito sa Kalakhang, Maynila. So basing branch siguro ni sa National Museum ang katong National Museum diri sa Cebu City. So nindot tinuon ni kay usa ni sa mga lakang sa atoang kagamhanan sa Cebu City nga mamahimo ning Singapore-like Cebu City ang kini nga haring lungsod nato diri. So usa ni sa mga steps siguro sa mamahimo ng Singapore-like ang mamahimo ng National Museum ang Malacañang sa Sugbo nga bago pa lang gi-inaugurate ni President Ferdinand R. Marcos dayon open na siya sa public karong Agosto 1, 2023. So atong tukion unsa nga schedule ni ang soft or partial opening sa National Museum formerly Malacañang sa Subo karong Agosto 1, 2023. So
So mo na to mga nahagpat na tong mga kasikas karong mga niagi mga semana ato ning tagsa-tagsaan og tukion ang kini mga kasikas nga nahagpat nato sa niagi mga adlaw og atong karuhon ang mga nagkadaiyang issues nga naay kalabot kanato isip residensya sa atong haring lungsod og atangan nato ang mga dugang na mga detalye. So murag aside ana murag natay na ay FIFA World Cup. FIFA World Cup, Philippines versus Norway. Ato nang tan-aon niya kung nabatay ma-interview nga news source ani kay nagipahigayon nga FIFA World Cup, Philippines versus Norway. Murkuyawan ta ani da kay nindot kayong performance sa FIFA World Cup kay gipahigayon man to ang FIFA World Cup dito sa Qatar niaging December 2022. So sayang kayo kay murag wala ta ka ana. Oh, I see. So FIFA Women's World Cup day ni mga kabombo no. Okay, so at least na kanang nindot kay magkulbahinam day ning atuang kuan day FIFA World Cup, Women's World Cup sa kay ang host kay New Zealand. So ang kontra karon sa ang Philippine team mga Norwegian unya kuan pa yun nakadaog pa yun so far ang score sa Norway 1, Philippines 0. So murag kuya medyo kuan ba kana medyo naapay chance nga makadaog ang Philippines sa FIFA Women's World Cup karong mga taknaa. So atong tan-aon ni. So karon kay nagkulbahinan pa ang FIFA Women's World Cup. So medyo na surprise nako nga naday tay delegado gikan sa Philippines niya atong kontra kay European Norway no. Mga mga tag-as ra ba ni mga taga Norway ra ba? Kay labi na kanang ang average height ana sa mga taga Norway ra ba mga 6 footer ra ba ni sila. Oh, so kanang pero okay lang kay bisag kanang medyo ang Filipino women medyo mas gamay gyud ta ang atong build sa atong lawas sa atong mga Filipino nga atleta. Pero okay lang kay naman kanang gitawag na puso parehas nang Gilas Pilipinas nga basketball team kay pagid na nya ang nakanindot pagid ani kay is do or die kay once nga kanang mapildi ang Philippines ani kanang eliminated na siya sa FIFA Women's World Cup. So mangita kita ani kanang mga taga New Zealand kay bawo mo mga kabombo nga gipahigayon ang FIFA Women's World Cup sa New Zealand karon. So ato nang atangan mga kabombo sa Pikas Bahin. So sa Pikas Bahin sa kanang nagipahigayon nga buhay ay ingatan, drogay ayawan challenge nga gipahigayon sa Lapu-Lapu City niaging Hulyo 29, 2023. Mao ba murag gahapon day ni. Gahapon ni. Dayon nagpahigayon og bida challenge ang Lapu-Lapu City Police Office nga gipanguluhan sa City Director sa Lapu-Lapu City Police Office na si Police Colonel Elmer S. Lim kauban ang 25,000 ka partisipante gahapon. Hulyo 29, 2023 niya ang dili lang mga bigati na mga government officials na naa didto. Dili lang si Police Colonel Elmer S. Lim ang tuwa dito kay apil man ang DILG secretary nga mismong nag-launch sa bida kanang buhay ingatan drogay ayawan nga program nga gi-launch mismo ni Secretary Interior and Local Government Attorney Benjamin Abalos. So murag nindot kayo ni nga activity. Ang sunod nga pangutana na mga kabombo, unsa ni mga activity, unsa ni mga bida challenge ang gipahigayon dito sa Lapu-Lapu City gahapon. Ato nang atangan ang mga dugang na detalye about
Oras 17 minutos ang nakalabay sa alas 3 sa hapon. Atos sang palutson ang mga pipila ka pahinumdum sa Pikas Lawak, mga kabombo. Walay balhinay sa inyong channel. Standby! Ang oras ay natid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS! Ang balita ay hatid sa inyo ng Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. 17 regional athletic associations ang nagsama-sama na may mahigit na 9,000 atleta na handang ibigay ang kanilang galing. Sa labanang may 25 sports events. Abangan ang kapanapanabik na tunggalian sa palakasan sa Palarong Pambansa 2023. Mula Hulyo 29 hanggang Agosto 5, manatiling nakatutok sa Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations para sa live updates, inspiring stories at komprehensibong coverage ng pinakamalaking sports events sa Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang kagalapan na higit pa sa nakasanayan. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. The official media partner of Palarong Pambansa 2023. Basta Radio Bombo! Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. There's a place where I feel safe, a place where I can be me. It's your pure love. Give your family pure water, pure love. Absolute. Always safe with your pure love. Stay true to what you feel is safe. Absolute. Available in supermarkets. At ngayon, sa pagpapatuloy ng programa ng bayan na nagbibigay ng mahahalagang impormasyon at mga payong pagkaibigan. Balik yapon ta mga kabombo sa atong tulumanon, inyong tulumanon ang Bombo Barangayan. Sa gyapon, murag gyapon ang inyong makauban sa kahanginan, inyong angkorman Bombo Pitts Doron. Okay, ato tiwason nato ni mga kabombo kay makahinumduman nga gahapon kay nagipahigayon nga Bida Challenge, buhay ayawan, drogay buhay ay ingatan, drogay ayawan nga challenge nga gipahigayon sa Lapu-Lapu City kay ang nahimong host sa kadtong challenge kay si ang LLCPO director na si Elmer S. Lim. Unya daghan kayo mga top officials sa government ang tuwa dito na niapil nakidagan po na sila. Si Secretary Interior and Local Government Attorney Benjamin Abalos Jr. nitambong sa kick-off program sa Hoops Dome
sa Lapu-Lapu City ug nanguna sa 4-kilometer run o sa kuan din 4-kilometer run din kuan din kanang Bida Challenge nga gipahigayon dito sa Lapu-Lapu City. Uban si PRO7 Regional Director Police Brigadier General Anthony Abellada Abirin. Ay kuyawa ni mga kuan mga official kay di ni basta-basta ning mga opisyala day kay mga top officials man day ni sa kuan. Top official sa kagamhanan dito sa Government of the Philippines. Dili pa gyud siya lang. Dili lang si Abalos o si Abirin ang tuwa dito. Apil pod ang DILG Undersecretary for Operation Attorney Lord Villanueva. Syempre present pod ang ato ang Mayor sa Lapu-Lapu City si Mayor Junard Ahong Chan. Na-surprise lang ko nga, apel po dahil si Cebu City Mayor Michael Rama. Apel, nagdagandagan si Mayor Mike dahil. Nindo tinuon kay dala exercise na ba? Niya, naapo dito si Mandawi City Mayor Jonas Cortez o uban pang mga opisyal sa gobyerno. Niya, kining mga kalihukan, kay kining nga Bida Challenge gipahigayon gahapon, 4-kilometer run man dahil ni. Amot kung libre na. Ginaganay bisag may edad na kay basketball player na sao na Bombo Fritz. Mo ba? Video no. Unya nindot pud siya nga programa kay sayod ta ang programa ni Duterte ang kining pakig sangka sa illegal nga drogas gipadayon gyud ni Bongbong Marcos. Mao na nga nasa tawag og Bida Run. So nag-auhag nis mga publiko nga mo kuan dilan ni nato isalig sa mga pulis ug sa PDEA ang maong pagigsangka sa illegal drugs. Lakip usap ang publiko. So mutabang pod aning pagsumpo sa illegal drugs kay kung ato isalig tanan sa PDEA ug sa pulis di makaya. So dapat matag-usa kanato dunay kaakuhan. Matag-usa kanato sa atuag atuang lugar sa atong barangay, atong sitio. Magpakabana ta o kinsa na ibaw nato nga apel sa pagpamaligya ng illegal drugs i-report gid nato Bombo Fritz. Mo gyud sakto jud ka na Bombo Jun kay dili gyud ni makaya sa kapulisan ning kuan inaning kanang pagsumpo gyud sa droga kay kung naman gani drugs nga involved sa inyong society diha sa inyong mga kabarangayan diha mo na timailhan nga kuan jud na kanang nagkalisod na gyud ang particular nga barangay diha kay once nga naay droga diha naay demand diha kuan kayo na kanang daghan kayo mga kanang daghan ganing na kanang daghan tigamitan o mga user sa drugs kay dili kanang lisod kaayo mamahimong drug user baya sa mga kabombo no sa tinuoray lang kay daghan kayo kang agian sa kinabuhi before ka mamahimong drug user kay most of the time kanang mga drug user diha kanang tigamitan og mga drogas ganahan na sila kanang gitawag nila nga kuan ba kanang maka-escape sa realidad. Daghan pang agian ng mga kalisod ang atong mga kabombo before pa sila mamahimong drug user o nya. Mao nag-iingon ni Mike Rama nga og kada ang drug user ka biktima lang kuno ka. Gumikan sa mga circumstansya imo nasugatan sa mga nga biktima lang kuno Bombo Fritz. Mo gyud. Most of the time mga biktima ra gyud na sila mga kabombo, Bombo Jun. Sakto sa nag-iingon ni kuan ni naay dakong kamatuora na 90% nga kuan nga truth sa giingon ni Mayor Mike. So what about ang naay 10% nga mga tigamitan awa na kanang naay giingon nga 10% siguro Bombo Jun mga kabombo no gay kuan na kanang trip pagin nila ba. Pero most of the time kanang ato mga drug user daghan na silang mga naagian sa kinabuhi nga makita na lang ilahang mga kaugalingon nga kuan kanang matintal sila og kanang drugas tilaw og drogas ay makainom ta sa katungkuan katong mga empleyado sa market division kuan napagyud na kuan kanang video pagyud ato duha ka empleyado sa Cebu City Hall unya nag-uniform pagyud og kuan kanang market department back and forth pagyud na ang ilahang paggamit sa kuan gud sa ilahang
sa ilahang kanang pagyup-yup sa ilahang drogas. Mao na nga amang angay gyud Bombo Fritz nga sa Badak Barangay Drug Abuse Council nitawag Badak i-activate yun na no nya ang Badak mo coordinate gyud sa mga sakop sa kapulisan kay ang mga Barangay Drug Abuse Council mao mo ginay swito sa ilang lugar kung kinsay mga nanabigit nga illegal drug traders sa ilang barangay unya ilang i-report dayon sa mga pulis ang uban man god labi na ato mga kapitan maikog man mo report kay lagi makuhaan niya ang mga botante so magpakahilom na lang magpakabuta bungol so nagyawhag sa ato mga sakop sa kapulisan ang ato mga kapitan konsyales naglangkob ng Badak nga mo cooperate pod no mo coordinate dayon og unsay og dunay matikdan nga mga illegal na kalihukan sa ilang barangay unya dili pod maayo managhan mga drug addict sa ato mga barangay kay diha magsugod lang og addict man gud mangawat og manok akyat bahay mangawat og kini mga gasol ug uban pa kawaton para ibaligya para lali ka ikasuyop Bombo Fritz so usa na sa mga kanang tan-awo nun kayo nga unta angay mapungan ba aron pod nya maminusan ang krimen sa usa ka barangay kay kung di maminusan magdaghan ang maong mga kriminal sa usa ka kini ang barangay so unsay mahitabo no ang mahitabo kuan kanana ang usa tawag ani dili safety ang usa ka barangay kung daghang addict Bombo Fritz mo sakto jud ka na Bombo Jun no unya makainom duman nato nga kuan pod kanang tungod sa unya ang nahimutangan pod ani mga drug user bitaw mga kabombo mga Bombo Jun no kuan pag na kanang usa sa mga pinaka-depressing kayo ng mga lugar di sa particular nga parte sa barangay ganing kanang ining tan-aw nimo sa barangay murag ma-depress ka maka-depress og tan-aw ba labi na kanang mga daghan kanang hugaw ang palibot daghang basura nya ikaw nga ordinaryo kang tawo ganahan ka nga magtinarong ka sa kinabuhi nga imong palibot di man gani tarong basura mga tao sa imong palibot mga isog gamay rang sayop mangkuan dayon na murag iro mamaak may ka pa na gani uy masuko man dayon nya makita na nimong kaugalingon nga kuan kanang musuyot na hinuon ka drogas ba kay di man ka kabantay sa transition gikan sa katong inosente ka sa droga hangtod nga mamahimo kang drug user always gyud na nga kuan always gyud na nga makita na lang imong kaugalingon nga kanang nagsuyop naka mga kabumbo murag gud nang natulog gud di ba kabantay ka mga kabumbo nga dili nimo mabantayan ang transition gikan sa imong pagmata hangtod sa imong pagkatulog dili jud ka kabantay nga nakatulog na jud ka makabantay na jud ka nga natulog na nakatulog ka kanang inigmata na nimo pero di nimo mabantayan ang transition gikan sa imong pagmata hangtod sa imong pagkatulog. This same logic applies sa pagiging kanang drug user. Una kanang inosente pa ka kanang daghan pa ka nahibaw-an about sa drug kanang sige gud nang gitudlo sa ato mga maestra ato ang mga parente ato mga ginikanan nga hasta gani pulis sige jud nang encourage nga ayo jud mo palayo gid mo anang drogas pero sa kanang daghan kayo naagian ang mga kalisod sa kinabuhi kanang ma-discourage na lang ka mga kabumbo nga uy wa na kita na lang mong kaugalingon gagunit na ka og kuan kanang aluminum foil unya ganapay mga kristal diha imo na lang timuton wa na drug user na ka paita na mga kabumbo bisag dili shabu bisa pag kanana ang marijuana o rugby, makonsider ka nga drug user na gyapon? Oo gyud. Sakto gyud. Pero ako ban gusto ma-legalize ng marijuana kay daghan ko ng mga health benefits pero wala pa ko kakita gyud og kanani ang maayo nga epekto og maghay kag marijuana kay uban mag-tripping man, mag-hallucinate, mawa naman silang saktong paminsar. Ang uban mingon nga okay man kay kuan kuno kana makawa sa depress, makawa sa stress kuno ang marijuana mao nang donay na uban nga ganahan mag gamit ana pero depende siguro sa tao kay na may uban nga buang man na sobraan too much of anything is kuan abuse so masobraan man Bombo Fritz unya mo na nga abuso na no nya sagad kuno sa marijuana lami kunong kaon so sagad manambok gyud ari kag shabu mudaot kay di kag namo kaon o ari kag marijuana manambok kay kanana ang ganahan kuno mo kaon lami kuno kaon ari kag rugby
Ang rugby makauga sa utok. Samot ka deteriorate wala saktong paminsar gyud. Pero kuan ha kanang rugby kanang uban nga mga rugby boys, rugby girls, kanang mga minor tumagitan des may uptown area. Ay mo pangutan-on. Anong rugby mga dong? Anong rugby mga day? Gutom kayo kuya, wala kaon, mag-rugby lang ko para mawa ang kagutom. Wala mag-rugby lang ko para mawa ang kagutom. Paita na Bombo Jun ay kanang para lang kanang mulabay ang adlaw nga dili nakakinahanglan mo kaon, mo rugby pa ka. Paita na ay. Nya kay nung minon ko Bombo Jun ba kanang related sa imong gisulti bitaw. Kay nung minon ko ba kanang para makalahutay gyud sa trabaho ang mga truck drivers nato, kalabi na kanang mo duty sila og kadlawon. Una, musuyop sa sila. Kanang siya bugyod. Siya bugyod. Nya gipangutan natong mga truck driver ngano musuyop ang ka sir nga makabati man na. Ingon bitaw ng driver nga para kanang dili ko magduka kanang gising gyapon ko bisag 12 ka oras ako ang kanang pag-drive kay kini nga mga truck driver nga atong gipang istorya kay man na kanang mobiyahe man na from Manila to any point in the Philippines. So kinahanglan nila mo drive mga 12-11 ka oras constant ang driving bisag sige ra kag lingkod diha kapoy sad. Kapoy ba nang kanang kapoy ba nang magsigi kag lingkod nya mag-drive nya maghunahuna pa gyud ka unsay mga basig inig-drive nimo basig na kay maligsan diha nga bata or iro or ikaw mismo maaksidente. So ang gigamit na nga pampagising sa mga truck driver dili kape, drugas. Kita na mga kabomboy mo nang gipangninguha gyud sa DILG ang DILG top management nga i-implement ning buhay ingatan drogay ayawan kay bawo na gid sila unsay epektoan ng mga kay obvious kaayo kay bawo naman ta unsay mga epektoan ng drogas. Nya kining mga kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa kampanya batok sa illegal nga drogas aron makab-ot ang mas luwas nga dapit og mahimong tigpasiugda sa kausaban. Dayon makahinumduman nato mga kabombo, Bombo Jun, nga ang programang Buhay ay Ingatan, Drogay Ayawan gilunsad na ni adtong Nobyembre 26, 2022 sa Quezon City sa Quezon Memorial Circle sa Department of Interior and Local Government nga gipanguluhan mismo ni DILG Secretary Benjamin Abalos nga ang tumong kay sa pagkunhod sa panginahanglan sa drogas o rehabilitasyon sa mga komunidad. Bitaw Bombo Jun, no? Medyo na-curious lang ko no sa Cebu City, unsa may version unsa may mga bida programs nga na-implement diri sa Cebu City Bombo Jun, no? Medyo na-curious na taana, no? Naikuan ang atoang COSAP atos mga barangay, information drive, information dissemination o sa mga negative nga epekto sa illegal drugs, Bombo gani ang Fritz unya kung na kanang regular na ang ilang ipagayon sa mga drug testing no sa mga barangay employee unya aron pod ma-check og kinsa ni mga barangay nga drug cleared or drug free working place but pasabot silang barangay pila kagatos mga empleyado negative sa drugs, so drug free working place na ang uban man gud kay dunay mga garbage collector, mga driver tanod addict, so dili ma-consider nga drug free working place. Bombo Fritz mao gyud video makainomdom hinon ka sa style sa katong sa nakalimot ko sa nga government agency dito sa Lapu-Lapu City kay kanang gani ko government agency nga gipanguluhan mismo ni Gary Lau. Medyo pareha sila og style ato kay pero mas balala to sa sa Lapu-Lapu City. Kay diya sa Cebu City kay man na kanang gipangdagtre sa mga mga trabahador sa barangay hall dito sa Lapu-Lapu City bitaw mga kabombo mo kanang mas wider pa ang ilahang reach dito kay aside sa mga barangay tanod o mga barangay tanod o mga empleyado diha sa barangay hall. Mukol pod sila kanang naapod sila yung mga surprise drug test
sa mga nagkadaiyang barangay mismo sa ilahang lugar dito sa Lapu-Lapu. So apil siguro ni sa kuan sa bida program nila. Unya unsat aside sa kato mga kanang mga magpahigayon ng mga drug test sa mga nagkadaiya mga barangay sa nagkadaiya mga syudad diri sa Cebu province, nasod na yung kanang gitawag nato mga sports, mga basketball para sa kabataan, kanang mga volleyball, mga ingon ana, or usahay gani bitaw mga kabombo kuan, mga concert para kuan jud para naay kalingawan ang ato mga kabataan, labi na mga kabataan bitaw karon mga kabombo kuan dali kayo na mailad ba kay kuan kana mga bata gud da bisag 19 anyos nga gani nga babay nga kuan kanina kana matintal man gyapon na. Labi na kana mga batan-ong lalaki ako kay labi na ka mga risky kayo na mga behavior na nadali kayo na matintal sa drogas, mga kabombo no. So ang kagamhanan sa nakadaiyang mga syudad diri sa Cebu province na sila lain-lain nga kalingawan para sa kabataan para i-implement bida program nga gipahigayon sa DILG kauban ang mga police provincial office na nakadaiyang mga lugar diri sa Cebu province. Mao. Sige. Ano sa balot sa pipila ka mga importante karong taon-taon no? Sige. Karong taon-taon. Atong i-check mi si Kuan kinini ang Sir kanatong head sa COSAP no, si Sir Jonathan Rodriguez. So humawas atong giapas ani ang availability sa oras sa tuwa mga news source mga kabombo no. Sa atong dalikatan bi si Sir Jonathan Rodriguez humawas ang tuang head sa COSAP sa Cebu City regarding sa maog isikutanan pod Bombo Fritz kana karog taon-taon no kay ato tong gitex kaganiya unya murag do na po say activity pod nga gitambungan kasi nahuman na ang iyang activity pod nga tambungan sa tuwag head sa COSAP no kay dapat laing nga isgutanan ang kining mga magsuyop sa mga empleyado sa syudad sa Sugbo kay matol pa og job order automatic tangtang man o casual dili erenyo pero regular masakpan nga magsuyop og syabo dili diha matangtang dayon taas kay proseso. Bombo Fritz mo na yung mga nakadiferensya og kuan ka adi ka sa shabu unya job order ka dali kay katangtangon. Mo gyud do Bombo Jun no kana basta mga regular na mga employee dia sa kuan sa City Hall dugay kayo tangtangon na kinahanglan pa moagi sa butas ng karon yun before pa matangtang ning mga drug user nga nagtrabaho dia sa mga kuan sa City Hall. Pero mga job order employee labi na kanang labi lang ilang mga kontrata mga 3 months, 6 months. Yan ay gamay nya makadungo pa lang na kanang drug user diretso na tangtang ba. Wala kayo kanang walang patawad sa mga sa mga drug user mga drug user nga job order employee while katong mga regular nga employee diha sa City Hall dili lang sa Cebu City ha sa City Hall nagkadaiyang mga City Hall sa Cebu province madugay-dugay gyud og kuan although matangtang sila pero madugay lang paita na medyo unsa may gibuhat aning kuan kanang gitawag nila nga Human Resource Department diha sa ilahang mga barangay hall o city hall diha medyo malangan-langan man gamay bisag na ganin na bisag obvious na kaayo ang ebidensya na naay video naay paper trail na gani mga witness nga magpamatuod nga sila kauban nga drug user diha dugay kayo matangtang although matangtang siya pero abtan pagpipila siya before pa sila matangtang. So mao ginano kay ang tagaan og due process kuno ang mga regular pero og job order casual wala due process basta kay magpositive ka automatic na no nya mao ni nakapait kay og job order tangtang dayon kung regular dili man matangtang diha dayon taas kay proseso way siguro makalimtan duty lang gyapon balik o nya ang sa city ordinance magud ni ang kining pagtangtang sa mga empleyado nga drug addict dili pwede mention ang pangan kay kuan ko no kanang duna po
privacy sa maong mga positive sa illegal drugs kay gawas nga ang trabahante mawawan, laki po ang ilang mga anak, ilang asawa, ilang mga parinti, mawawan po, i-mention ang pangan. Pero para kanako, may okay man i-mention ang pangan para shame campaign ba? Nga ang uban po, wawa ni, sakpan tang adikta, dito mo suyop, kay wawa kasanan. Para kanako, mo na angay buhaton ta, kay ang publiko angay masayod. Kung kinsa mga drug addict, ang mga trabahante sa gobyerno, kay sila atong gipalamoy, pinagi sa atong buhis. So ang publiko unta angay masayod kung kinsa ni mga drug addict pod nga mga trabahante sa City Hall aron pod nga aware ang taxpayers ka nagsweldo ani nila nga naa tay trabahanteng drug addict apan saon taman matud pa sa nalati sa City Ordinance di pwede isulti ang pangan. Mao nang uban natangtag pila ka buwan kay sakpan drug addict nang-apply ang departamento gidawat ng gihapon Bongbong Fritz. So sa ato pa tangtang ka karon after pila ka months mabugno-bugno sa apply kag balik mahayra gyapon kag balik Bongbong Fritz. Mo paita na bisag ko na gani kanang obvious na kayo nga kanang addict na imong mga kauban dia sa addict na gani ang imong kauban dia sa trabaho unya sa barangay hall pa na or city hall oy mura man gyapon unya mabalakan sa ilang kanang performance ilang trabaho bitaw labi na kanang pananglitan. For example lang na mga bombo ha naay naay traffic enforcer diha nagmando siya og traffic unya kanang particular nga traffic enforcer suyop man day na siya ining sitahon ka og kung ikaw ang maatlan sa part katong traffic enforcer mabala ka sad ka kay iyang mata pula-pula naman unya iyang pagkaistorya isog man. Ya bati po na trabahante City Hall nga drug addict. Tungod kay ang metabuan na og addict ka unya wa kay kwarta para suyop. Na tendency mangilkil kas mga tao. Example si Tom, drug addict ka. Unya wa kay kapalit og shabu. Say buhaton nimo. Manakop ka diha sala ni pangayuan mo kwarta. Dakop lang ka diha unya mingon man nga imong violation mao ni aron di kadakpon di kay issue citation hatag lang 200 300 sa kasasya shabu. Mao ni tendency gyud mao na nga ang gyud naman tangtangon ni mga drug addict example market sa baton sa merkado wa man tay kwarta wa man tay para soyop ato tay mga tindahan bi ato ning samok-samokon i-demolish mo diha mao niya aron di mo ma-demolish hatag lang mo. So mao ni tendency mangilkil para payat og soyop Bongbong Fritz. Oras sa Plebe Standard Time, 45 minutos ang labay sa alas 3. Alas sa gapalot sa papila ka mga importante nga mensahe sa gihapon standby. Ang oras ay natid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS! Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat-Con, bangong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. May swerte sa palengke! Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Napakadali lang ang pagsali. Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip. Ilagay din ang promo title at address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga job boxes. Tuwing Sabado, may 3 mananalo as studio winners ng 5,000 pesos, 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may 3 consolation prizes na tig 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tig 500 pesos cash plus gift pack. Sa Grand Draw,
mamimigay kami ng 20,000 pesos, 10,000 pesos, at 5,000 pesos as guaranteed prizes. At meron pang 5 consolation prizes na tig 2,000 pesos each sa 24 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 16, 2023. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 6.5 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide. Sali na! Per DOH FDA CFRR Permit number 1043, Series of 2023. Ang Unique Toothpaste doon ay maximum fluoride protection kontra sa cavities. Maximum fluoride protection. Unique Toothpaste. Protektado ang ngiti. Unique Toothpaste. Laban sa tooth cavities. Unique Toothpaste. Alaga teeth ng family. Unique Toothpaste. Unique Toothpaste. Maximum fluoride protection. Unique Toothpaste, maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. At ngayon, sa pagpapatuloy ng programa ng bayan na nagbibigay ng mahahalagang impormasyon at mga payong pangkaibigan. Balik yapon ta mga kabombo sa atong tulumanon, inyong tulumanon ang Bombo Barangayan. Murag yapon ninyo makauban sa inyong kahanginan, inyong anchorman, Bombo Fitz Doron. Ako sab si Bombo June Salde. Unya karong hapon na atong kumustahon ang desilting sa Tejero Creek, no? Unsa na update niya atong kumustahon ba check ba si Konsehal Jerry Guardo, mga kabombo. Unsa na may update sa ilag pag-desalting sa Tejero Creek. Ato paminahon, nasa pikas niya sab si Konsehal Jerry Guardo. Kumusta nga to ang pag-desalting dito karon sa creek sa Barangay Tejero? Actually, ato lang gisugda, no? 2 weeks ago, ang kanang pag-dredge niya kay pagbisita maguna ko, when I conducted ocular inspection kay prior to that, magbaha, no? Kusog yung baha ba? Ang ulan niya, baha niya. So, gisurin ako ang mga sapa, then only to find out na diayag na dako kayo ng embankment ba diya sa Tejero Creek, kilid mismo sa Tejero Elementary School, when wala pa na dredge. So, surprisingly, ang bulk sa Yuta, it occupied 3/4 sa kalap doon sa itong sapa. So, hindi mo siya nabilin, is only mga 1/4 na lang. So, normally, kung constricted na siya, so ang tubig na nag-occupy sa tibuok kalap dun sa sapa, gikan si babaw, pag-abot na napita, kaya na-constricted naman lang, 1/4 naman lang ang makalusot, so munang slow down siya, nabatongnek ba? So, ang tendency, abot na napita, ni slow down, ni kuhan, kaya gamay na lang ang magiran sa tubig. So, kasi agoros ang tubig ikas bukid. So, may backflow pa siya. Kusog tubig mo nang resulta ni overflow, ni awas ang tubig. Gikan sa papadong na dito sa mga sityo, sa mga balay-balay. So, this resulted to flooding. Kunya, ang immediate trabaho na maigo na yun, muna pinakanambuan ng Tipadilla. The whole Tipadilla within sa merkado, surrounding sa merkado, kanang block niya, flooded din na, tibok, spillover, din sa Parian, sa Bonifacio, dirisad sa Dayas, Tejero, Tipadilla Public Market, doon na spillover sa dito sa Tejero, nga side, dayon sa Tinago. So, ang uban sa tendency na mabakflow sa overflow, dirisad sa Colon area. So, but kami natita mong good, mama na ang mga neighboring barangays, no? So, muna bitawag na ma-identify na to na frequently flooded na barangay. So, one of the reason, ang gatong embankment, temporary embankment, na wala pa siya na kuha, wala pa siya ma-dredge. So, immediately, after inspection, I ordered ayon ang contractor in collaboration sa DPWH kay since these are projects of DPWH, so manang immediate ayon ang pag-dredge. So it took us mga 2 weeks good Bombo June, no? Na naabo na mo
ang tanan kahabo gid ni mga 28 ka truckloads tanan, no, kay apekto pa pa. So at least karon medyo mosuro mitanaw kasi sa pa medyo magaan-gaan na yung paminaw kay nahawa naman dito ang gatong waste material, temporary magnet na nakabara sa ato ang agyanan sa tubig sa sapa. So at least karon naman nami. So ang among target na padong na sad mi dito sa Tipadilla, likod gabay sa merkado. Kay pag-adto na ako, nag-inspection sad ko, atong last week lang, nag-check dito sa Dayas, kung sa Tipadilla, sa Leo, sus, dako-dako sad kayo ang kuwan, ang temporary embankment, kung if we were able to hold ng almost 400 cubic ang kuwan, silk material, sa kanyang sa Leo sa Tipadilla ng merkado, naas mga 1,500 ka kibiko ang matanan ako nga mahapo na mo dito. So times 3 ang kadako ang volume and it already constructed sa kuwanito mo na dali na kayong bangan ng kita sa Tipadilla. So mo na yung isa sa mga rason, and this is because of the temporary ongoing flood control projects being undertaken and implemented by DPWH. So there's really a need for us to immediately i-dredge din siya para makuha lang mabuha dako dito katabang, no, makuha. So at least magaan agad, maluwag-luwag ba ang pag-agi sa tubig kay mahawan-hawan naman. So ang among timeline na nabong mo dyan, maman lang dito sa Tipadilla ang contractor. So mga next week among gitanaw nga makasugod na may dredging dito sa Luyo Mabay sa Tipadilla. So dako na siya under contract ni sa DPWH. Ang una pagdaysaka sa padungal dito sa babaw, ang going midstream boundary sa Tipadilla o kanang sa Dayas, kung sa asa namutan nga ato ang Gaisano Tipadilla mall nga tindahan sa Gaisano, no, Dios Tipadilla. Actually, nakauman na ta, doon ay awarded na contract niya na 15 million. So, naka-implement na ta. Napawang man. Ato balikan di, si Konsehal Jerry Guardo, mga kabombo, napawang. Wabag ko tumalubat, no? Sige, sa ito isa-bisa balik, no? Ang ito communication, nga to kag Konsehal Jerry Guardo, mga kabombo. Murag na pa man, ha? Ato ang i-check, be. Ha? So, bato na kinabuan, no? Kinini ang regarding sa kuan. Kini ang regarding sa kanana ang paglimpyo ato sa mga kasapaan. Kanya atog balikan si kini ang Konsehal Jerry Guardo das Picas sa linya, mga kabong wa ang signal kalit, no? Alright, Konsehal, mayong gabi pagbalik ka. Kaya bumbujon, sorry kayo naputol ta. So muna na ang mga schedule next week. Hopefully nga magkakaroon magod, medyo ma-interrupted ang trabaho kay tungod sa sigigulan ba, no? So ba't among paningkamutan next week makasugod na sa dredging at the back portion there sa Tipadilla Public Market, no? Since this is also under contract pa ang project sa DPWH, but other areas like ang identified na mo nga need sa dredged ang kaning sa parehang nga creek, no? Kaya naman nagagi ang ato ang tubig sa Colon area. So once na silted sa siya, so barado, no, na clog up. So mo nang hinay ang pag-aw o pagsul sa tubig, mo nang dugay makuha ng tubig sa Colon, no, dugay ma-drain kay tungod clog up, no? So these are among the area that we need to prioritize among dredging. But some area manggod kay these are not under contract sa DPWH. So sugot na sa mayor, we can utilize our funds now for the rental of the equipment kay para specifically maka-focus kita, no, mag-rent na lang nila ito, mapaspas ang pag-dredge na to in some areas, no, sa sapa na to para ato paspas
kalakasan ang pagtrabaho bombo dyan. So sa katuig, katuig ka mag-resulting sa ito mga creek? Well, actually, totoo gini siya nga wala ma-dread, no? Nga kuhan kay karon kay naman kay ongoing contract sa DP, so apil na silang scope of work. So downstream, pagsugad implement sa project, sige, apil ikaw man sa flood kanang sheet piling, store sa sheet pile, diretso din may palom. Ang problema mo daw, nakita na ko sa una ng budyon, wala kayo makadress o maayo ang ato mga ang contractor, ang DP, ang syudad, kay ang gamit po sa una ng mga design sa ato mga flood control, katong itawag og stone masonry. So, ang ilang ko na mga riprap sa mga bato, dito, ilang ipatong-patong, ang katawag na methodology na design, di mo kayo magkapalawam ang kuha na ito, ang contractor, ang pinakalawam na ilubong ito, ang foundation na mga 2 meters lang. So, 2 meters lang, di mo na, di kayo kapalawam pag-dredge at mayo ang bako. Otherwise, kung inyong paladman, mas kawal man po, kawanan man niyang pundasyon, so may tendency nga makulap sa retrapol. Muna, ang karoon na design sa methodology sa kuhan, sa DPWH, 10 meters na ang kanang sheet pile na ilubong na nila mga 6 meters, may mabaw na mga 4 meters o mabilin, no? Sa kuhan, sa wall. So, lang kayo ang gilubong na pundasyon, so muna ang kita magkapatulang tagmayog dredging, makapalawang to sa itong sapa karon. So, mo itong nakita na ko na the previous administration, wala kayo sila maka-enforce sa dredging tagmayog tungod kay ang pundasyon shallow ra kayo, kung ako yung makulap sa mga retrapol. But with this, kanang ipong trabaho na ito karon, makita ni mo, no, sa mga sapa, dagpo kayo mga kuhan, ay din diya nga kuhan. So, lam kayo, so magkapalam, in fact, nakapalam tag kuhan mga 2 meters sa existing na katong silted. Ang ipalam na ito karon, additional na 2 meters ang kalagmon. Kunya, ang level to sa babaw, napag-alawas ng mga 3 meters to 4 meters. So, dako kayo ang ma-accommodate sa volume, diba? Sa kanina nga bagong methodology sa ato ang mga flood control projects na mga design. So, muna yung nakadakong diferensya na. So, ang katong na nga muna, akong na-observe, kay mag-survey, mag-monitor man ko, katong na muna, gikan sa Bukpan, dito sa Pertres, no? Sa Pina side, wala pa doon Saka, diya sa Teo Tinago, kaloy sa Ginoo, ang katong nangahuman na gid ato nga flood control projects gamit ang sheet pile, wa na gid reklamo ang mga balay dapat sa sapa nga niawas ang tubig padung ato sa ilang mga sityo-sityo. Magikan sa sapa nga tubig, niawas diya sa ato nga sheet pile nga gibutang. So, in other words, these are actually calculated mo siya. Okay, these are based na gini siya sa design sa drainage master plan, in accordance magini, i-calculate man na sa ato ang consultant ang unsa kadako ng volume sa tubig nga kani nga design kaya lagi kayo accommodate ang volume. As long as mahuman na gid ang project, so mo na nga karon nga stage ongoing pa magud ang ato ang flood control project. So nga o magtaod na gud mig file. So, naagi, gupuan mo na ang kanang mga report po sa kilid. So, abre mo, so, ma-open, doon ay inlet ba? Doon ay tendency na eksakas tubig. At to mo awas ang tubig. So, mo nang mo baha. So, mo nang gigid na mo kalikpiran. Still diyan or control na ongoing trabaho. Una, mabungkag na ng ulo. So, mo na yung matendency na mo na inlet sa una sa mga sa mawa siya. May tabo na dito sa kuan sa Panta, sitio sa Panta, dito sa Tero. Dati sige may construction, sus kayo paman masirado, awas bitaw na ang tubig ikan sa pa, awas dito sa dalan sa sitio, bahagi ka na mabalay dito. Gabagtas ko at mga tayo, kusugan ko, pangin lang ko sa mga tao, tanawa mo na mga flood control, asa naman bahagi kayo. So, wala nila makuhan ba nga sige pa pagtrabaho, ba't karon nga nasirado na, masoro ko dito, wala sila reklamo nga nagibhaan pa sila. So in areas na appreciate nila ang atong flood control projects after nakumpleto na natong proyekto.
But sa kaning area nga sige pa tagtrabaho, I'm sure dili pa kita nila ma-appreciate ng budyon kay ongoing pa man, no, nga it really cause inconvenience sa ilang part ba. But ang kontrata mo gud sa dili mo gud sad namo man overnight, no, makumpleto ra yung overnight ang pagtrabaho ba. So dagang yung challenges along the way that causes the delay, especially kung mention na ako na nimo nga ang kanang right of way lagi nga natituluan ba. So we have to address this issue. Unya ang kanang pag-implement sa project, it took us a year ang kontrata, no, dili nga nakadali ba nga labi na kay adto ka ang bako malukad sa sapa, so wala nang batang temporary abunuan nila para makapatong ang ilang bako nga isa yung atong weather unpredictable kayo na mukalit na ulan. So manang ilas ang tangtango ng bako kung tingulan kay makakos pa na itabo man sa una nga ang bako na bilin ito sa sapa. So, bottleneck. So, baka nasad. So, these are situations na nakita na mo sa ground na because of this ongoing flood control projects, there are people who really experience inconvenience, but temporary inconvenience. But after all, once we completed, we will assure the public na we are actually in the right direction looking for a long-term solution sa atong pagbagri sa syudad. Pero doon yung report na dead river kuno ang lahog. Kasi mo pasabot ang dead river konsehal. Doon pasabot na wala tubig ang sapa, dead river? Dead river? Okay. Kasi patay pa siguro ang, I mean, siguro, ang usap-sabot na dead river, kanang, ang tarabog ko sa dead river kay kanang atong lahog nga river gidiklara na kanang atong dead river kuno. So pasabot sa mga wala tubig ha, dili para sa uban, dili para sa pero na stagnant nga tubig permi. Siguro ang dead river basig ang kuan ba ang mga waste na moabot kuan bitaw hugaw lagi kay bitaw ang kuan ba nga patay wa ni mabuhay nga isda siguro masabot kay sa una used to be napay sa una magud mga sapa-sapa di ba nga kuan ba limpyo tinaw pa napay mabuhay nga isda, but karon murag wala na gyud tungod sa silted hugaw sagol na tanan diha ba nga kuan. So actually mo na ang challenge na nabumbudyo no sa una to lang mabuhi ang pagbalik ang sasapa kay actually when I was in Korea na-observe na ko dito gistudihan ako dun sa mga sa kuan ang Korea na suundid sa ila sa panasto nga ang depalibot mga establishments pero tanaw ko sinto tinaw nga ilang sapa dito nga dagko kinis na pero buya. So that was buhi ang sapa. So siguro mo na pasabot sa tuwa din karon patay na ang sapa kaya wala nakita ng isda. Pero dito buhi kayo bambudyon. So mo na nga with that learning na ko dito, I'm planning to pass an ordinance na ang kanyang kuhan ang mga establishments i-required ni sila og sewage treatment facility STP mo na ikuha nila karon para ang i-treat sa nila ang tubig gikan sa ilang establishments. For example, no, sa mga compound, sa mga subdivision o building nimo ang ma-accumulate mo mga tubig diya tungkol sa ulan within your vicinity, kailangan i-treat na nimo. Doon may process ba na imo na i-treat. So before na ma-discharge nimo diri sa kuhan sa ang imong outfall, discharge nimo diri sa sapa, limpyo na, tinaw na, wala yung hugaw, wala yung bakterya. So mo na nga ibong ko manong tinaw mong kayo nilang ila sa Korea. So mo na nga gi-record nila ang tanang establishment dito STP, sewage treatment facility. So i-treat sa nila ang tanang ng musod sa gikan sa hugaw kanang sa CR, no, i-treat na mo inagawa sa mas tubig na limpyo gapon na mapatay na itong bakterya. So mao na akong gitunan bumbudyon kaya ang kamanggod ang among gi-comply gi-request sa TAC. Ako may chairman sa Technical Infrastructure Committee. Ang remoter tank lang ang among gikuan nga ang tanan na volume sa tubig masud sa imong establishments imo nang i-contain, ibutang mo sa remoter tank
Unya, ang katong masot sa rainwater tank, as much as possible, imo itong ma-recycle na pwede mo na magamit mo panghugas mo sa kanan, pangbubos mga tanom. So, mauna among gi-require karon ang tanan mga aplikante nga bago, subdivision, mga condominium, mga establishments, mall, arcade, no? Required sila to install og rainwater tank. Ang wala pa ordinance karon ang atong syudad ang kanang sewerage treatment facility nga dapat di ay i-require sa sila nga ang taman nga magkuha nila i-treat nila ang tubig para limpyo, and before nila i-tap diri sa itong drainage sa syudad, limpyo na tinaw na kayo. So muna itong gikuanan kuan budyo, no? At least muna na itong direction ba kuan para limpyo na sa itong sapahan. That way, once that will be fully implemented, requiring all the establishments, so ang limpyo na yung discharge na may hugaw. So that siguro by the time mabuhi na to ang ato pagbalik ang atong sapa. Doon na mabalik pagbuhi ng mga isda bumudyon. Okay, so mao no si Konsehal Jerry Guardo, mga kabombo. Ato saga palutson, napipila ka mga importante nga mensahe, oras, also minutos sa labay sa 4 sa hapon. Ang oras ay natid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS Silver Swan, celebrating 80 years of tamang timpla. OT ng OT, pero ang sweldo di pa rin abot sa petsa de peligro. Mahal ng gas, pero di ka na mahal ni Labs. lang yan. Cheers! Cheers! Walang mabigat na dala kapag magaan ang kasama. Yan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Walang mabigat na dala basta nandyan ang barkada at Tanduay Light. Drink responsibly. There's a place where I feel safe, a place where I can be me. It's your pure love. Give your family pure water, pure love. Absolute. Always safe with your pure love. Stay true to what you feel is safe. Absolute. Available in supermarkets. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Dira na ako ibutang ning sako sa mais. Taysa, dalian na nagbutang. Moabutay na ang Macho F1 sa East West Seeds ni pare. Boss, unsa di ay naa ng Macho F1 og pirmi una sa imong listahan? Lahi manggod ang Macho F1. Dako na og bunga, tamis ug halinon pa jud sa mga suki ilado. Maong ginapangita sa atong mga customer. Bantog ra. Pansid pud na ako nga lahi ang Macho F1. Box office pirmi. Oo, maong sulit ang unod sa tindahan sa Macho F1 sa East West Seeds. Ug syempre, VIP sa ako si Paring Kulas. Macho manggod. Lahi ra jud ang Macho F1. Boss, murag lahi na na. Larga, tuloy ang kayod kahit na pagod, di tatalikod. Tanduay, higit 165 years nang kasama nyo sa paglarga. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Tanduay round 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. At ngayon, sa pagpapatuloy ng programa ng bayan na nagbibigay ng mahahalagang impormasyon at mga payong pangkaibigan. Bali sa palaguban, tuwaga, tulamanan, aga, Bombo Barangayan. Sa gyapon yung boss lagat sa kahanginan na. Inyog Anchorman, Bombo June na Saldi. O ako si Bombo Fitz Duron. Mao to mga kabombo nga ato aga kagamanan sa Lakbayan sa Sugbo, dili lang kay ang Cebu City. Lakip usap ang Mandawi. Nagpahigayon usap og kanini ang pagpalapad, pagpalawon pa sa ato mga kasapaan para kung dunay uwan, ang ato may experience nga makasukakod unta ang ato mga kasapaan. Dungod kay sa gunso ng uwan halos nag-adlaw. O yato maobserbaran Bombo Fritz nga ang mga sapa di man ka sugakod og dugay mohunong ang uwan mag-overflow man. Hinungdan nga o mag-overflow ang mga tubig baha ato na sa kadalanan mo subay, magdalag daghang basura. So, inconvenient kay sa mga tao nga maglakaw, magpayong, hilabi na gikan pa sa eskwelahan, gikan pa doon sa trabahoan, inig uli, masudlan taon og tubig ang sapatos.
mga basa pa ito lang mga karsonis kay ang tubig di naman musubay sa sapa adto naman muagis kalsada. Mo gyud na Bumbo Jun, no, kay ang mga kasapaan diri sa Cebu City kay ko naman mga mopay hagipot, gagmay pa, unya wala pa gyud kanang kita unya ang mga dagko nga building wala na gyud magsubay sa 3 meter easement ba. Mo nang ang mga kalsada diri sa Cebu City imbis kalsada na inig ulan mamahimo ng sapa kay dugay kay in town kay bisag unsa pay limpyo sa kagamhanan sa Cebu City pinaagi sa kuan sa maaptikon nga kuan kanang konsehal diri sa Cebu City si konsehal Jerry Guardo. Konsehal Jerry Guardo, oy murag-mura man gyapon ang resulta, magkabaha-baha man gyapon. Unya kuan pa gyud kanang niaging semana kay gilimpyuhan man to ang kuan sa kanang gamay sapa diha sa Barangay Tejero unya kuan unya nakakolekta pa gyud sila og kuan kanang 375 kilograms of saksak sinagon nga mga basura diha sa kuan diha sa gamay nga sapa diha. Unya kuan pag na kanang diha nga dapita diha sa Bonifacio Street sa Barangay Tejero sa Cebu City dihang dapita catch basin daw na. Nya hunos kung unsa pay mga laing dapit sa Cebu City ang matawag nato mga catch basin kay niagi bitaw mga kabombo, no. Ipasabot nato sa mga naminaw kay ato mga naminaw ron di man tanan class A, class B, majority class C man. Mo gyud mga masa. Ato ipasabot unsa nang catch basin. Mo gyud na Bumbo Jun, no. Kay bago pa gyud sa akong dalunggan ang gitawag na catch basin. Unsa may pasabot sa catch basin? Ang catch basin mga kabombo Bumbo Jun, mo na ang kanang diha kanang pinakaubos nga lugar, pinakaubos nga particular nga lugar sa usa ka lugar diri sa Cebu City. Mo nang lugar kung asa ang mga baha, basura ug mga yuta nga gikan sa mga highly elevated nga areas didto magtapok mga hugaw sa particular nga lugar. Unya ang kini nga catch basin since nga kuan kanang daghan kaayo og mga building na nakapalibot diri sa Cebu City ag katong mga yuta nga asa nagtukod ang particular nga building mo action man na og kanang kalawom gani. So mo na diha mapurma ang kanang gitawag nato mga catch basin. Unya labi na kanang patag ang yuta sa Cebu City. Unya ang mga kalsada pagyud kung ang mga kalsada kay kanang sementado na halos wala na gyud kay makit-ang yuta kun namang gani yuta kuan na kanang mas gahi pa sa semento mo nang ang tubig dili na imbis nga ang tubig kanang mo ato na sa law ma-absorb sa yuta aw diha ra kanang magpatong ra ang tubig sa kayutaan diri sa Cebu City. So ang technically ang catch basin mo na ang katong diha magtipunok ang mga basura, baha o mga hugaw nga gikan sa mga highly elevated nga areas mga kabombo. Mo nang gipaningkamutan gyud sa atong konsehal na si Jerry Guardo nga limpyuhan gyud ang mga catch basin diri sa Cebu City, labi na particular dito sa Barangay Tejero, labi na murag 3-digit na gud ang timbang sa mga basura nga ilang nakolekta dito gud. Niyan iangkon ganito ang ilahang kuan barangay captain dito sa Barangay Luz nga nagpegayon po sila dito o kuan kanang clean up drive matag semana nga magkalisod pud sila og kuan magkalisod pud sila og pangolekta og mga basura sa ilahang creek dito kay kanunay na lang daghan mo nang kuan kanang padayon gyapon nila ang ilahang panglimpyo dito, although hopeless na labi na kanang magsigi na og ulan. May gani kay swerte kayo ta mga kabombo nga ang bagyong Egay kay wala gyud ni labang sa Cebu province. Kung mahitabo pa lang na nga nilabang sa Cebu province ning bahadit ang bagyo diri bagyong Egay. Ako makita na sad nato ang kuan kanang normal na sad nga scenario diri sa Cebu City. Signal number 1 pa lang gani, 36 hours pa lang gani before moabot ang bagyo sa kuan sa Cebu province. Wa na
kuha na, baha na, hinay pa gani yung ulan na to, pero hinay pa gani yung ulan niya. Signal number 1 pag yun. For example ra na, kuha na dayon na kanang dili na Cebu City ang nadiri, Pacific Ocean na hinuon rin, nakaon na sa tubig hinuon mga kabombo. Mo nang sa napag yun ay moabot nga bagyo si Bagyong Falcon. Medyo layo-layo pag yun siya, mga next week pag yun siya moabot, wala ta kahibaw sa ang iyang trajectory sa umaabot na mga adlaw. Pero dapat manganam gyapon ang Cebu City Hall. Kuan siya kanang Igay out, Falcon in. Mo good. May basketball pa. Igay out, Falcon in. Mo good no. Mo makinundo hinuon ta sa kanta in or out. Am I in or out? Sa Baguio sa Igay in. Egay in Falcon out. No. Bali de. Egay out Falcon in. Pero pag nilubad mong tingog Bombo Fritz. Baka pag yun na himong dalaga Bombo Joe, no? Bitaw mga kabombo no, kanang manganam gyapon ang Cebu City, manganam gyapon ang kagamahanan sa Cebu City or dili lang na sa Cebu City nga kuan kanang manganam gyapon ta. Kay bahal bisag hinay pa nang ang Bagyong Falcon ining abot diri siguro mas malamang na mukusog-kusog pa jud ni gamay kay napaginap sa Pacific Ocean ang Bagyong Falcon. May gani kay medyo gamay-gamay ni Pacific Ocean karon mga kabombo no, gamay-gamay pa na siya kay kung dako kaayo ng ocean ng Pacific Ocean malamang ining abot diri sa Philippine Area of Responsibility mamahimo na ng super typhoon kay kinahanglan jud para mapurma gyud ang bagyo kinahanglan nimo ang lapad kaayo nga dagat. Di pa gina basta-basta para mapurma ang bagyo. Para mapurma ang bagyo mga kabumbo-bumbo jud, kinahanglan nimo ang lapad kaayo nga dagat. Ang Pacific Ocean pasok ana. Unya kinahanglan gyud ang kanang init nga mas taas nga temperatura aron mas kusog na bagyo ang mapurma didto. So kinahanglan nimo ang lapad kaayo nga dagat ug init kaayo nga panahon para makapurma ka og bagyo. Matimingan pa lang na medyo gamay-gamay ang Pacific Ocean because few million years ago ang Pacific Ocean mas lapad pa na siya sa una kaysa karon. Kay bawo mo mga kabombo ang Pacific Ocean nagkahiyos. Ngano man na? Kay ang Pacific Ocean nagkahiyos tungod sa plate tectonics. Kay ang plate tectonics technically muna ang paglihok sa mga kayutaan sa kalibutan. Wa ba kanang kaibaw ba mo mga kabombo bumodyon nga ang Pilipinas ang tibuok island of Philippines naglihok na. Naglihok ang yuta sa kana nya pila may speed anang naglihok kanang speed of the Philippines mismo. Gimadabana nga 1 cm per year ang movement sa Philippine Islands nya gibadabana sa ato mga scientifico nga within 50 million years ang Philippine Islands mawala na. Asa na paingon unya gibanabana nga ang Philippine Islands mubangga ni sa China 50 million years from now. So technically mamahimo na tang probinsya sa China I think after nasa 50 million years. Pero tinuod bitaw na ba mga kabombo, unya ang Pacific Ocean million years ago mas lapad na kaysa karon. So medyo mas technically mas hinay-hinay pag yun ang mga bagyo nga moabot diri sa Pilipinas gikan sa Pacific Ocean. Pero mora gyapon na mga kabombo no, manganam gyapon ang kagamhanan sa Cebu City o kitang mga nanimuyo diri para sa umaabot na mga bagyo kay nakalimot ko bumudyo na ikapilang bagyo ni si Bagyong Egay, ikalima. Nakalimot ko basta kay ang Pilipinas sa usa ka tuig more or less 20 ka bagyo mosud. Mo gyud na bumudyo no, sakto gyud na. Mga kabombo no, kinsa toy nakakita sa match between sa Norway o Philippines sa FIFA Women's World Cup karon. Murag kuan rin kanang dominante gyud ang Norway. Dominante ang Norway ang score sa Norway 5 against sa Philippines 0. So kuan gyud na
luoy kayo ang Pilipinas ron Bombo Jun, no, kay gilusak sila sa Norway nga naka 5 ka puntos karon mga taknaa. Unya ang ilahang player dito. Usay pasabot sa gilusa. Kanang gilusak, gipildi. Giziruhan yun ang Pilipinas. Ilang kontra? Ang ilahang kontra, European, Norway. Nasod nga Norway, mga kabombo. So, medyo gilusak yun, 5-0, pabor sa Norway. Unya, ang ilahang mga player nga naka-score para sa Norway. Una, si Sophie Haug. Norwegian siya, naka-contribute siya og 2 ka puntos mga kabombo. Ang first og ang ikaduha nila nga player nga naka-contribute og 1 point si Caroline Hansen. Mga kusgan din mga Norwegian din, no. Unya ang ikaupat nga goal na-shoot ni Alicia Barker nga Norwegian player. Ug ang ikalima kanang hapit naman 1 hour ng ilahang game diha, Norway versus Philippines, naka-score pa gyud 5th nga score si Guro Reiten sa Norwegian player. So Norway 5, Philippines 0. Sus loya na to Bombo Jun, nalusak jud ang jud. Giziruhan yun na Pilipinas kanang wala gyud patawa gyud. Mamatter ba diha ang ang venue? Mamatter ba ang home court advantage? Ang FIFA World Cup karon gipahigayon dito sa ang game sa Norway og Philippines gipahigayon dito sa Auckland, New Zealand. Okay. Kay gabi man dito karon mga mga alas City kapin sa gabi ang ilahang time dito sa Auckland, New Zealand. Unya kanang murag naa ni sila home court advantage kay murag apil man siguro na sa murag apil siguro ni sa European land ang New Zealand kay dool man sa Europe. Norway og Europe, Norway og New Zealand medyo dool na siya gamay. Labi na kanang Norway nga dool na sa ang nasod nga Norway mga kabombo. Dool na sa Arctic Circle. Arctic Circle. Dool na sa North Pole mo na bugnaw ilahang lugar dito. Unya sa Auckland, New Zealand, ang ilang temperatura dito 9 degrees Celsius. So bugnaw gyud ilahang venue dito mga kabombo, no. So dakong chance nga home nga kanang naay advantage ang Norwegian kaysa Filipino kay ang Norwegian sa mga player kay anad na bugnaw nya Pilipinas kay tropical country man to. So malamang di kayo ta dili kayo ta anad sa so mamatter gyud no ang mamatter gyud unya ang mga Norwegian female players dito mga tag-as oy nya pag yun na kanang mga maskulado mamatter ba ang height? Di ba basketball? Dili man basketball siguro. Dili gini siya basketball. Pero mamatter ba ang gitas on? Kuan man na siya kanang murag intimidation sa laing kontra. Intimidation. Okay. Munang karon mga kabombo bobodyon kanang nagpadayang gihapon ang FIFA Women's World Cup game tali sa Philippines ug Norway unya naka-score ang Norway 5 Philippines 0. So atong matambag ani mga players sa Filipino. Sige lang padayon lang gyapon na kanang you did a good job. Okay lang yun na mapili. At least napili ninyo ang host country nga New Zealand niagi. Naka-uno gud ang Philippines, niya 0 gud ang New Zealand nga team. Niaging adlaw. Unya karon ang match nila nagka-match Norway ug Philippines. Ang Philippines na sad ang gilusak, Norway na sad ang nakadaog. Unya nagpadayon pa gyud ang game dito mga kabombo. So dako chance nga maka-score gihapon either ang Norway o ang Philippines. So dili na kayo mag-matter kung maka-score ang Philippines kay biya na kayo ang Norway mga kabombo, no. So sige lang kanang padayon ng gihapon just do your best i-cheer na to ang mga Filipina players nga nagdula karon sa FIFA Women's World Cup nga gipahigayon dito sa Auckland, New Zealand. So natay may interview nga Bombo international correspondent nga nagpuyo dito sa New Zealand undayon atong kamustahon siya if
kamusta man ang katong naay panagsangka sa Norway o ang Philippines kay dako kayo ning sport ang football dito sa New Zealand. So malamang dako kayong chance nga gi-air sa dito ang katong say tawag ani kanang FIFA Women's World Cup dito mga kabombo. O gyud na. So ato lang kanang padayon gyapon mo og pag-cheer sa ato mga Filipina athletes nga in town dito kanang they did their best. They did their best. So kanang padayon gyapon na sila dito og dula mga kabombo. Nagkulbahinam gyapon ang panagsangka between Norway and Philippines dayon na kanang 1 hour 68 minutes na ang ilahang fight. So medyo taas day ning bombo June no kanang taas day ning game ang football game day no bombo June no. No, 68 minutes na gud na bombo June. 1 hour 8 minutes na. Nya kung kinsa tong ganahan nga makakita sa live sa panagsangka between Norway ug Philippines ato lang mo sa FIFA website kay free raman ilahang airing dito. So makakita ra mo mga kabombo or ato lang mo siguro sa Facebook or YouTube. Pero I recommend nga ato mo sa official FIFA website kay naa dito ang live. So okay ra na mga kabombo no. Okay, padayon gyapon na panagtuki sa ato mga nagkadaiyang kasikas diri sa haring lungsod nato mga kabombo bubudyo no. Kay makahinumduman nato mga kabombo sa laing bahin nga naay kanang naay partial opening sa Malacañang sa Sugbo nga nahimo ng National Museum dito sa Cebu City nya naay partial opening karong Agosto 1, 2023. Dayon ang schedule sa ilang partial opening dito from Tuesday to Friday. From Tuesday to Friday. Uy, pila ka adlaw ng Tuesday to Friday? Tuesday, Wednesday, Friday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ay upat ka adlaw ra ilahang opening. Upat ka adlaw ilang opening dito nya ilahang. Wala pa ni entrance ha? Oh, wala pa entrance mga kabombo. So kinsa tong mga atong mga kabombo nga ganahan og history, ganahan o mga history lover nga ganahan makakita sa ilahan kanang makahinumdum ang kagahapon pa lang sa Cebu City. Ato mo sa National Malacañang sa Sugbo karong Agosto 1, 2023. Kay daghan kayo ta makita na mga nindot kayo mga talan-aon dito. Pero mo nang kanang daghan kayo mga museum pieces, mga paintings, mga daan na mga butang malamang sigurado natay makita dito mga kabilin sa Cebuanon para siguro I recommend nga mga tugid mo dito mga kabombo kung naamoy time mga kabombo kay daghan kita makita dito basig mas nindot siguro ni sa Museo Sugbo kay ang sa Museo Sugbo kay wide array man ang ilang mga display dito napagani kanang original nga sinina sa mga sundalo nga original na sundalo sa World War II American nga uniform nga gisuot sa mga Amerikanong sundalo ni aging World War II, mga pusil nga gigamit sa World War II, mga hat sa ganahan ko ng topic ng World War II. So mo nang ato nang atangan ang ilang opening dito mga kabombo, sigurado ang atong mga dakong tsansa nga moabot ang top officials sa Cebu City para mo present or mo appear sa ilahang partial opening dito sa Malacañang nga Sugbo nga nahimo ng National Museum mga kabombo. Unya makahinumduman nato nga si President Ferdinand R. Marcos mo'y nangulo sa inaugurasyon sa nasudnong museo niaging Huwebes, Hulyo 28, 2023.
Niya, ang mga subuanan kay makasulod pa sila unya Agosto 1. So kuan na lang pila ka adlaw na lang 30, 31, 1 ang mga dalawang tulog na lang okay na. Unya ang National Museum unya makahinumduman nato nga niaging 1910 man gitukod. Dugay-dugay na po taas nga katuigan. Dugay-dugay na. Unya 2004 sa dihang si Gloria Macapagal Arroyo maoy presidente, gihimo na siyang Malacañang sa Sugbo kaniadto Bombo Fritz para po nga ang serbisyo sa nasyonal mapaduol sa mga Sugboanon. So dunay Malacañang sa Sugbo. Mao na siya kanang gihimo ron nga National Museum of the Philippines sa Cebu. Nya ang kato mga karaan nga mga butang nga nakuykuyan diha gipambutang gihimo nga exhibit. Mao gyud kay hinumduman ko bubudyon ba kanang kay nakahinumduman ko mga kabubudyon nga nahimo maning customs office. Ang katong Malacañang sa Subo sa una niya nahimo siyang customs office sulod sa 94 years. Kuyawa rin 94 years. Muna makahinumdum bubudyon ba nga nibisita ko sa kanang Museo Sugbo Museo Sugbo ba to or Plaza Independencia, daghan kaayo mga dokumento. Plaza Independencia na pasabot nimo. Plaza Independencia nga daghan kaayo mga customs documents nga nakapesa pa og 1950s, 1940s. Nga na dito mo na makahinumdum yan hinuon ko mga kabumbo nga siguro kanang sa panahon sa imo mga lolog lola kanang siguro katong kanang malamang ang usa sa inyo mga lolog lola nakatrabaho sa customs office nakapirma sa mga dokumento didto kanang makinumdum hinunta nga murag throwback ganita kay kanang mga customs documents nga makita nato sa sa Plaza Independencia pag kanang feel nimo nga nibalik ka sa kagahapon nibalik ka sa petsa nga 1950s 1940s nga dito the same goes sa Malacañang sa Sugbo kay whenever nga makakita ka sa building sa Malacañang nga sa Sugbo sa tuig 2023 makahinumduman nato nga kanang murasag ka nga nagtan-aw inigtan-aw nimo sa Malacañang nga sa Sugbo murasag kang nibalik og year 1910 kay wala man kayo kalahian ang adlaw sa 1910 ug ang adlaw sa 2023 ang nakalahi lang ang mga building sa 1910 mga kahoy pa ang mga gid ang mga construction nga materials nga gigamit dito unya ang mga atop kay tisa nya karon kay mga atop kay mga sin naman. So everything else parehas naman kung i-try nimo i-substitute ang tuig 2023 sa tuig 1910 mura man gyapon ang naong gana ang usa may color sa adlaw ni aging 1910 mura man na gyapon bisag karon gani. So technically ang time mutuo jud ko mga kabombo time is is a human construct. Muna gitawag na to mga kabombo nga convenient nga timailhan sa particular nga parte sa atong kinabuhi as long as we naglawig sa atong kapanahunan hangtod nga mga matay ta. So mo gina mga kabombo. So I recommend nga mo bisita mo dito sa Malacañang sa Sugbo karong Agosto 1 mga kabombo. So sayang kayo mga kabombo no kanang wala na gyud tay igong oras mga kabombo no. Pero magpadayon gyapon atong panagtuki sa mga isyu nga naay kalabutan nato mga mamumuyo diri sa dakbayan sa Sugbo ug mga kasikbit nga sa lugar. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Bombo Radio Philippines, kini ang inyong ubos na alagad sa kahanginan, inyong anchorman, Bombo Fitz Doron. Ako si Bombo June Salde. Para sa #1 radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang oras ay natid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang mga proofs of purchase na pwedeng ilagay sa loob ng envelope para sa inyong mga entries. Silver Swan,
isang empty stand-up pouch o paper label